Mabuhay yan! Maraming salamat po mga kabayan. Balik po sa Pinilang Alakbay. Maraming salamat po sa Panginoon. Naway safe po ang lahat. Sobrang saya ko po dahil meron na po akong ticket pauwi ng Pilipinas. O, di ba? In less than 2 months, nasa Pilipinas na po ako. Ako po. Sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po kasi kala ko baka susunod na pag-uwi ko po ay baka November or December. Pero this year yata mukhang makakadalawang uwi po ako. Di ba? Pero basta Diyos na lang po ang bahala kung ano po mangyayari sa mga plano ko po. Kasi gusto ko po lagi pong positibo yung nangyayari po sa akin sa araw-araw. Siyempre, bago ko po ito i-vlog, alam na po sa amin. Siyempre, in-announce ko po muna sa mga magulang kapatid ko, sa mga pamangkin ko at sa mga tao malapit po sa akin na tunay na nagmamalasakit. O, di ba? Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sobrang salamat din po sa inyo na sumusubaybay po sa Pinilang Lakbay. Alam ko po sa inyo na sobrang excited po na makita po ulit ang Pilipinas. Lalo na po yung mga kababayan po nating mga OFW. O, di ba? Sa ngayon na itutuloy ko po yung pagsasalita ko sa view sa Pilipinas. Hindi naman lagi nakabalandra itong bagay standard din. Yung mga nakaraan po na nangyari sa ating pong paglalakbay po sa aking munting tahanan po sa Bulacan. Samahan po ninyo ako. Bilang isang Pilipino po na ninirahan po dito sa ibang bansa, syempre, ang lagi po nating iniisip sa pag-uwi, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pasalubong sa mga OFW o non-OFW, talaga nag-iipon po yan na mga uwi po sa Pilipinas. Check po namin mga expiration dates. At syempre, hinihintay po namin kung saan may mga sale. Iniipon po namin yan. Hindi lang po bago umuwi, iba po yan, iniipon taon. Talagang dinadahan-dahan po yun. Lalo na po yung mga gustong bilhin po sa anak, sa kapatid, sa mga magulang, diba? O sa kamag-anak, o sa kaibigan, o sa asawa. Talaga po pinaghahandaan po namin. Ang pag-uwi ko po sa Pilipinas ay talagang may dalawang dahilan po. Una po yung mga mahal ko po sa buhay at yung pinagawa ko pong tahanan. Yun po. Siyempre, yung Pilipinas, consider na po yun na uwi. Siyempre, mahal ko po ang Pilipinas. Ibig sabihin yung pinaka-main na dahilan. Pakasarap po, no? Wag na po natin isipin na bakit ganun. Kala ko ba good ko na dyan sa Finland, dual citizen ka, bakit kailangan mo pang mag-invest ng bahay sa Pilipinas? Kanya-kanya naman po tayong gusto, walang pakialamanan. Hindi kanya-kanya po tayong gusto, di ba? Hindi lang naman po kasi sarili ko po yung iniisip ko eh. Kapag wala po ako doon, pwede po doon magpahinga yung mga kapatid ko, mga magulang ko. At pag uwi po ako, hindi na po ako babayad sa mga hotels, o di ba yung pagkain. Menos gastos po. Dahil ang gastos po talaga ngayon. Gusto ko pong maging totoo po sa inyo. Magko-compute po tayo ng estimated na gastos. Wag na po natin pag-usapan po yun. Wag na po. Pag-usapan na lang natin yung mga magandang bagay nung nasa Pilipinas po ako. Yung pagpapagawa ko po ng bahay na talagang biglaan po yung pagplano at natapos naman po. Konting repair na lang po, pintura. At sa pag-uwi ko po, meron pong sorpresa po sa inyo. Alam na po yung mga magulang ko po yun. Ayoko na po kasi magsasabi ng mga plano na para sa kanila, taas nila alam, ayaw din ng mga magulang ko nang gusto nila yung nalalaman nila. So alam na po nila yung plano kong, magandang plano ko po sa kanila para sa bakuran po, nasa bakuran ko po. Makikita nyo po yung malaking sorpresa po nyo. Malaking sorpresa po sa inyo yun. At maraming salamat po sa mga komento, sa mga inspirasyon. At kahit nasa ang bansa po kayo, ingat po lagi, lalo na po yung mga mahal sa buhay. At doon sa mga kababayan naman po natin na wala pong maayos na koneksyon sa kanilang mga mahal sa buhay, sa pamilya, o nag-iisa po, hiling po namin ay ang inyong kaligtasan. Mag-ingat po tayo lagi. Alam po namin na sa ibang bansa na kung saan ay medyo challenging ang sitwasyon, na nag-iisa po kayo, nakatira po sa among po ninyo, talagang napakahirap pong kumilos. Tayo pong Pilipino talagang kaya po natin magtiis para po sa ating mga mahal sa buhay. Kung pwede lang natin ikwento lahat ng nangyari sa atin dito, no? Pero ayaw po natin silang mag-alala. Yan po yung tinatawag po na talagang pagtitiis. Sobrang tunay na pagtitiis. Yan po yung makabayaning
kinakatawan po natin mga Pilipino, nataglay po natin ka, nasaan po tayo, lalo na po pag nakaranas po tayo ng hirap, galing po tayo sa hirap dahil ayaw na po natin maulit sa ating pagtitiis, gusto natin babago po yung buhay po natin, di ba? At napakasarap po umuwi sa Pilipinas na mga simpleng regalo at yung pangarap po natin na isa sa katuparan po natin. Napakasarap po, di ba, ng pakiramdam. Minsan nga po, kahit hindi pa natin naumpisa, naiyak na tayo. Basta lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Punuin po natin ang paligid po natin yung mga taong nagmamahal at tunay nagtitiwala po sa atin. Hindi po nakakatakot na umiwas sa mga taong kahit na gaano katagal na pinagsamahan. Kung aabusuhin lang po ang ating kabaitan, umuwiwas na lang po tayo. Para di po sa ating kabutihan dahil may stress po tayo. Marami pong alaala na masasayang pero ang panahon po nagbabago. Gawin po natin mas makakabuti po sa atin, sa mga taong nakapaligid sa atin at mga taong naniniwala at nagmamahal po sa atin. Yun po ang gawin po natin. Yun po yung pinakamahalaga. Ay, nako. Napakabait po ng Panginoon dahil yung mga nangyayari po sa aking buhay ay ginagawa ko lang po mga jokes nung maliit po ako. Sa mga magulang ko po. Sasabihin ko nga sa mga magulang ko, magkakaroon ako ng magandang bahay. Gusto ko nandun kayo. Lahat ng pagkain na gusto nyo kakainin. Sinasabi ko po sa mga magulang ko, basta makakapamasyal tayo kung saan nyo gusto. Mangibang bansa ako. Yayaman ako. Maganyang jokes. Pero hindi po ako mayaman. Ako lang po isang tao po na practical. Kung may kuripot po ako, nagtitipid po ako ng sobra-sobra. Excuse me po. Hindi po ako yung tipo ng tao na ubos-ubos, biyaya, mamaya o kaya bukas na katungangan. Hindi po ako ganun. Iniisip ko po lagi na may matitira po sa akin. Dahil naranasan ko na po yung wala na panay ang tulong ko sa mga tao na akala ko matutulungan ako. Doon nyo po malalaman talaga na pagdadamutan pa pala kayo at pagtatawanan pa pala kayo. Sabi ko, bakit ganun? Ano? May mga ganung tao talaga na halos sinuring nyo ng mga kapatid. Pero, sorry talagang pamilya pong intindi po sa inyo. Kaya sa buhay po talaga natututo po tayo. Hindi po lahat ng tao na nakapaligid sa atin, na nakikisama po sa atin dahil meron tayo, ay maasahan po natin kapag nawalan po tayo. Huwag niyo pong kakalimutan magtira po sa sarili po ninyo. Huwag naman po laging lahat pinapadala po ninyo sa pamilya niyo. Okay lang po yun kung yun po yung gusto po ninyo. Pero kahit kaunti, magtira po kayo sa sarili po ninyo. Kasi sa huli, meron kayong madudugot. May maasahan po kayo sa sarili po ninyo. Gawin po ninyo yun dahil napakalaga. Ay, nako. Hindi po ako perfecto para magbigay ng mga ganong bagay na payo po para sa inyo. Siyempre, kayo naman po magdesisyon. Basta masasabi ko lang po kung ano po sa tingin po ninyo makapagpasaya po sa inyo, sa tingin tama, yun po ang gawin po ninyo. O, diba? Pag-uwi po ko, siyempre, sa ngayon, hindi rin po ako masyado mapagkatulog. Opo, totoo po. Ganun po talaga pag-uwi. Ang dami ko pong iniisip, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong itanim sa bakuran ko, ang dami kong gustong pasyalan, ang dami kong gustong gawing bagay, kasama po yung mga mahal ko po sa buhay, ang dami gustong gawin sa araw-araw. Pero pag nasa Pilipinas po, ini-enjoy ko na lang po. Ano po talaga, no? Nagsusulat pa ako ng mga bagay na gagawin ko, ano bibilin. Pero pag nasa Pilipinas, iba po talaga. Kapag nakakaharap niya na po yung mga mahal niyo po sa buhay, nababago po lahat. Nawawala po yung pag-aalala po ninyo. Magkikwentuhan po kayo ng mga nakaraan, magtatawa na kayo, iyakan, yung mga tampuhan. Pero pagtapos na, napakasarap po. Ay, alam niyo naman po gaano pong kamahal po ang aking mga magulang, aking mga kapatid, mga pamangkin. Mga magulang ko po napakalaki po ng sakripisyo. Siguro sa ibang nakaka-relate na pinapaliwanag sa inyo yung buhay ng mga magulang po ninyo, mga nakaraan. Diba? Doon po tayo natututo eh. Pero dun sa mga magulang naman na talaga ayaw na lang ibahagi yung mga nakaraan yung mga paghihirap. Naiintindihan ko po dahil yun po yung mga bagay na ayaw na nilang pag-isipan, o yung anak na ayaw nilang mag-isip ng hindi, parang yung mag-isip ng malayo o malaliw o ma-stress. Ayun po, nirespeto ko po yung ganun. Sa amin po kasi naging open po ang mga magulang po namin mula nung mali kami hanggang paglaki. Kaya yung pagsisikap po nila
kahit ano pong gawin ko pong tagumpay sa buhay ko, kahit ano pong dumating na mga material o magandang bagay sa buhay ko, hindi ko po mababayaran yung paghihirap at sakripisyo po ng mga magulang ko. Lagi ko pong inuulit na ang edukasyon po ay hindi po nakabase sa isang papel na nagpapatunay na ikaw ay may pinag-iralan o nakatapos sa isang magandang universidad o institusyon. Hindi po yun ang pagpapatunay. Ang pagpapatunay po yung diskarte na may pakikisama, pagpapakumbaba at pakikipagkapwa-tao. Dahil yun po ang tinuro po sa akin ng mga magulang ko na sa pagtatrabaho ko po, sa pagtatagumpay ko po sa buhay ko, pakikisama po sa tao sa araw-araw. Hindi po yung edukasyon lagi ang pinagbabasehan nila para makita po yung performance ko, kundi yung pakikisama ng maayos, yung hindi ka dapat makipag-away kung may problema, dapat mag-usap kayo kung paano bibigyan ng solusyonan ng problema, lalo na po kaming mga Pilipino dito sa ibang bansa. Kahit na po minsan kami ang mali, tatanggapin po namin at hindi po kami sorry sa mga tao na nasasaktan po namin dahil may pangarap po kami. May pangarap po kami sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas na kaya naming tiisin. Kaya masasabi ko po, wag po tayong masyadong feeling entitled. Yung parang gusto natin sa atin lahat ng atensyon. Hindi po ganun ang mundo. Kailangan mas maging mapagkumbaba po tayo, lalo na pag pumapasok po tayo sa mga kainan, fast food, pag may nakikita tayong mali sa serving sa atin, hindi naman natin kailangan sumigaw o sabihin natin, asan ang manager nyo, supervisor? Di ba, wag naman ganun. Gawin po natin sa maayos na paraan. Lahat po. Napakasarap kumilos na kapag lumisan po tayo dun sa isang lugar na hindi maganda yung serbisyo at maganda yung pakikisama po natin. Naku, napakasarap po na parang pag bumalik po tayo, talagang minsan bibigyan po tayo ng libreng serving. Naranasan ko po yan. Kaya kailangan maging mabait po tayo. Kaysa naman yung matatandaan tayo, naku, masungit, ikaw na lang mag-serve. Di ba? Kahit po dito sa Finland ako, napakataas po ng respeto po nila sa ibang tao. Hindi po nila tinitingnan dito yung itsura ng tao. Kung paano manamit, hindi po. Pag nakita po nila isang tao, hindi po nila binabase sa relihiyon, sa political views, o kung ano pinaniwala sa buhay, kung ano itsura pa rin, hindi po. Pag nakikita po nila yung tao, tinatrato po nila bilang isang tao at mataas po respeto. Sana ganun po lahat, na hindi po nakikita yung kapintasan. Lahat naman po tayo may kapintasan eh. Hindi po natin pwedeng itago po yan. Kung wala man tayo sa tingin natin, di ba, masakit po o pinakamasakit yung mabuli, yung mahal naman natin sa buhay. Tandaan po natin, ang karma dumarating po sa atin. Kung hindi man sa atin, baka mangyari po sa ating mahal sa buhay, isa sa ating pinakamahal sa buhay. Kaya masakit mong dumating ang karma, yun po yung mas masakit. Kaya mas maging mabuti po tayo sa lahat. Lalo na ngayon, sa social media, napakarami pong bagay na nakikita natin, napapansin, napapasaya tayo, nabibigyan ng inspiration, natatawa tayo. At minsan din natin mapigil ang sarili natin magkomento at gawin po natin ng tama, positibo at hindi po nakakasakit ng kapwa o hindi po magti-trigger o magre-revoke o magpo-provoke po ng away. Di ba? O yung magmumungkahi o manghikayat ng mga away sa social media. Di ba? Nagkakaroon tayong away na ganun. Kaya maging po tayo. Kaya po ginagawa ko po sa Facebook kapag may mga komento po hindi maganda, pangutya sa akin, pag-judge, gagawin ko na lang po, ibablock ko na lang, simple. Kaya sagutin ko pa, di ba? Sa YouTube na po, ginagawa ko na lang po, hide from channel. Kaya makikita niyo po, puro positibo. Kasi pag nabasa po ng ibang tao po yun, positibo, di ba? Yun po mga kabayan, maraming salamat po. Ay, sobrang saya ko lang po dahil uwi na naman po sa Pilipinas. Opo, isang malaking biyaya po ito dahil nakaka-uwi po madalas. Siyempre mga magulang ko may edad na at gusto ko po talaga kung maaari mas mahaba nakasama po sila, gagawin ko po. Gagawa po talaga ako ng mga parang para mas makasama po sila lagi. Tandaan po natin, ang pera kikitain po natin yan. Pero yung buhay ng mga tao na nagsakripisyo para marating po natin ating posisyon sa buhay at kung anong meron po tayo, yung po ang mas paglaanan po natin na atensyon. Kahit sandaling oras, magbigay po tayo ng magandang oras na kasama po sila. Paano po, maraming salamat po mga kabayan. Excuse me.
Basta mag-ingat po tayong lagi at sa mga kabayan po natin malayo sa kanilang mga pamilya, ingat po lagi. Maraming salamat po. Lagi po sinasabi, basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!